Mahirap ang pagtalikod, ngunit ginagawa itong posible ng biyaya ng Diyos. Kung tunay tayong magtitiwala sa Kanya, ipagkakaloob niya sa atin ang lahat ng ating pangangailangan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nang siya'y paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos ng Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ina." Sumagot ang lalaki, "Guro, mula pa sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga iyan." Magilo siyang tiningnan ni Jesus at sinabi, "May isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Nang marinig ito ng lalaki, siya'y nanlumo at malungkot na umalis, sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa mga alagad, "Tunay ngang napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa sinabi niyang ito. Ngunit muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap para sa mga mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang dumaan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't nagtanong sila, kung gayon, sino pa kaya ang maliligtas? Tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos." Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay detachment. Mga kapatid, papalapit na tayo sa panahon ng Kwaresma. Sa darating na Miyerkules ay Miyerkules na ng Abo. At bukas, Tuesday before Ash Wednesday, ay Universal Feast of the Holy Face of Jesus. Kaya gusto ko kayong anyayahan sa pagdiriwang namin dito sa Shrine of the Holy Face of Manupelo dito sa Nampicuan, Nueva Ecija. Bukas, alas 10 ng umaga ang banal na misa at meron pang misa sa hapon ng alas 5. Mga kapatid, yung tema ng ating ebanghelyo ngayong araw na ito is like a kind of preparation sa pagpasok natin sa mga panahon ng Kwaresma. It is a 40-day journey. At ngayong araw na ito is like setting the tone of our journey. Dahil ang tanong sa ating gospel ngayon, paano magtatamo ng buhay na walang hanggan? Ano yung dapat gawin? At sana ito rin yung ating concern sa buhay. Just like this rich young man, no? Na kung saan lumapit sa Panginoon at nagtanong, "Mabuting guro, ano pa ang dapat kong gawin para ako ay magtamo ng buhay na walang hanggan?" So there is something that we also need to do. Yes, it is God's grace. Yes, it is God's redemptive action na siyang nagligtas sa atin. Pero mahalaga yung ating human participation in the grace of God. Hindi pwedeng nakatunganga ka na lang, hindi pwedeng wala kang ginagawa and then ililigtas ka ng Diyos because of your faith or because of God's grace. Of course, mahalaga yun, pero meron ding human participation. Ano ang dapat gawin? Kaya nga ibinigay sa atin, no, ng Diyos yung utos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang makikiapid, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling, huwag kang sasaksi sa
hindi naman totoo. Marami. Yung Ten Commandments, binigay yan. At sabi nung binata, mula pa po pagkabata, ginagawa ko na yan. Sinusunod ko na yan. Kasi, hindi sapat na wala ka lang ginagawa. Kung mapapansin natin yung commandments, no? You shall not, you shall not, you shall not. Oo, wala kang ginagawang masama. Pero sabi ng Panginoon, may kulang ka pa. Dahil hindi sapat na hindi tayo gumagawa ng masama. Dapat gumagawa rin tayo ng mabuti. Kasi hindi ibig sabihin hindi ka gumagawa ng masama, gumagawa ka na ng mabuti. No. Kaya sabi ng Panginoon, He challenged this rich young man. Sabi niya, may kulang ka pa. Sige, ipagbili mo yung iyong mga ari-arian at yung pinagbilhan, ipamahagi mo sa mga dukha at saka kasumunod sa akin. Yun. Iba na yun. Ibang usapan na yun. Kasi akala nitong rich young man, yung pagiging righteous, yung pagiging banal at para mapunta sa langit is just avoiding evil. Yung bang hindi paggawa ng masama. While it is good, pero it is not enough. Dahil dadalhin tayo ni Jesus saan? Sa paggawa ng mabuti. Kaya nga, napakahalaga, dinadala tayo ng Panginoon dito, no, sa isang katotohanan at katunayan ng detachment natin sa mundong ito. Hindi tayo makakarating sa buhay na walang hanggan if we have so many attachments. Yung bang, sabi nga, yung kalapati daw, hindi naman kinakailangan ng napakalalaking lubid para pigilan mong lumipad. Kahit yung maliit at manipis na sinulid, kayang hadlangan ng isang kalapati para maging malaya, para makalipad. Ganon din sa buhay natin. Yung mga attachments natin, kahit maliliit man ito, ay makakahadlang sa atin para tayo ay lumago, para tayo umunlad, para tayo maging masaya, para tayo ipagharian ng Diyos at makarating sa Kanyang kaharian. And that is why the art of letting go, the art of detachment is very important for us. Na kung meron tayong kakapitan, ito'y walang iba kundi ang Diyos. Ang Diyos lang ang ating pagtitiwalaan. Kaya nga ito'y binibigyan din ng gospel natin. Bakit kung gusto mo talagang maligtas, kung gusto mo makarating sa buhay na walang hanggan, let go and let God. Let go and let Jesus. Kasi hindi tayo pwedeng pumasok sa relasyon natin kay Jesus if we have so many attachments. We have to love Jesus with a single heart. We have to serve Jesus with a single heart. We have to love Him na walang kaagaw. Pero pag marami tayong mga attachments, of course, mahirap yan. Kaya nga, sinasabi rito ng ating gospel, ng ating Panginoon Jesus, napakahalaga ng detachment. Dahil yung reality, iiwan natin lahat. Yung kayamanan dito sa lupa, yung mga naipundar mo, lahat pati yung mga mahal mo sa buhay, darating ang panahon, iiwanan natin sila. Sabi nga ng isang philosopher, I live my own life and I die my own death. Hindi pwedeng iba yung mamatay on your behalf. I mean, your death is yours alone. No? Hindi pwedeng palitan yun. The experience itself is too personal. Which means, tayong lahat mamamatay at iiwan natin lahat ng meron tayo. Kaya napakahalaga that we are detached. Upang sa ganun, anytime na tayo ay kunin ng Diyos, kunin ni Lord, we are ready. Kasi ang attachment lang natin ay walang iba kundi sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, as we set ourselves on this journey, papasok tayo sa panahon ng Kwaresma. Unti-unti, pagsumikap tayo na maging detached yung ating puso sa makamundong pagpapahalaga. At ipasok natin, ilagay natin sa ating puso at kalooban ang pagpapahalaga ng Diyos, ang Kanyang presensya, ang Kanyang pagmamahal. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kami na maging detached, na matutong bumitaw sa aming mga attachments sa buhay. Upang sa ganoon, kami ay mapalapit sa iyo, kumapit sa iyo, magtiwala sa iyo, at ibigay ang aming buong sarili sa iyo at sa iyo lamang. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.
Mga kaibigan, inaanyayahan ko kayo na sumama sa akin sa isang pilgrimage sa Eastern Europe mula May 20 hanggang June 5 ngayong taong ito. Bibisitahin po natin ang Switzerland, Liechtenstein, Hungary, Slovakia, Germany, Czech Republic, Poland at Austria. Lalakbayin natin ang mga yapak ng mga santo, mananalangin sa mga kahangahangang simbahan, at palalalimin ang ating pananampalataya ng sama-sama. Higit pa po ito sa isang paglalakbay. Ito ay isang espiritual na karanasan. Kaya sana, huwag nating palampasin ang pagkakataong ito. At para po sa mga karagdagang detalye ng pilgrimage na ito, at kung gusto nyo magpareserba, makipag-ugnayan po kayo kay Toby sa 0917-317-4536 o mag-email sa inquiry@tobiyahe.com. Magsama-sama po tayong maglakbay sa pananampalataya at maranasan ang presensya ng Diyos sa puso ng Europa, lalong-lalo na ngayong Hubileo ng Pag-asa. Magkita-kita po tayo.